si Prinsipe Featherhead at si Prinsesa Kalendin. Noong unang panahon, sa isang mapayapang kaharian, may nakatirang hari. Ang haring ito ay ang pinakamahusay na tao sa buong mundo. Siya'y sobrang mapagbigay na ang kanyang kayamanan ay ipinamahagi niya para sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan hanggang sa wala nang matira para sa kanya. Ang pangyayaring ito ay nakarating sa kanyang kalapit na kaharian, si Haring Bruin, na kung saan agad na bumuo ng malaking hukbo at tumungo sa kanilang kaharian. Ang kawawang hari na walang kakayang ipagtanggol ang kaharian niya ay napilitang magbalat kayo gamit ang peking balbas at dala-dala ang kanyang nag-iisang anak, si Prinsipe Featherhead, sa kanyang braso at kasama lang ang kanyang reyna, tumakas sila sa kanilang kaharian. Naglakad sila ng naglakad hanggang makita nila ang mga sarili nila sa isang nakakaakit na luntiang lambak. Habang nag-iikot sila ng may galak, isang boses ang agad na nagsabing, "Mangisda ka at tignan kung ano ang iyong mahuhuli." Ang hari at reyna ay nagulat, ngunit ginawa rin ang sinabi ng boses sa kanila at di nagtagal, nakahuli siya ng isang malaking isda na naging isang masarap na pagkain. Nagpapasalamat sila sa boses pagkatapos nilang kumain at ang hari at reyna ay nagpasyang doon na lamang sila manirahan. Ang hari ay gumawa ng bahay na gawa sa kahoy na malayong malayo sa dati nilang kamanghamanghang palasyo na tinitirahan noon. Doon sila nanirahan sa kanilang simpleng tahanan at ang hari ay nangingisda buong araw kung saan ang mga isda hindi lang marami at madaling huliin kundi lahat ito ay magaganda na may kumikinang na mga kaliskis na may mga naiibang kulay. Ang buhay nila ay mas simple, mas masaya at mas kontento kaysa dati. Ngayon, hinggil sa kalaman ng hari at reyna, ang diwata ng Beech Woods ay naninirahan sa magandang lambak at siya na nahahabag sa kanilang nakakaawang kalagayan ang siyang naghandog sa hari ng mabuting kapalaran sa kanyang pangingisda. At isa pa, magiliw siya sa mga bata at ang munting si Prinsipeng Featherhead na kailan may hindi umiyak at lumaking napakagwapo ay napalapit na sa puso niya. Sa paglipas ng panahon, nagpakilala siya sa hari at reyna na hindi ipinapaalam na isa siyang diwata. Magandang umaga sa inyo, mahal na hari at reyna. Magandang araw ito, hindi ba? Shh! Beechwoods, huwag mo kaming tawagin ng ganyan dito. Masyado naman kayong nag-aalala. Nasaan ang ating prinsipe ngayong umaga? Sa tingin mo, nasan siya? Bueno, maaari bang dalhin ko siya sa bayan ngayon? Ang batang lalaki ay dapat matutunan na mayroon pang ibang mundo sa labas nito. Nagtinginan ng hari at reyna sa isa't isa nang may pag-aalala. Ngunit alam nilang tama nga si Beechwood na dapat malaman ng bata ang tungkol sa mundo habang siya'y lumalaki. Sige, pero ibalik mo siya bago magtakip silim. Oo naman, syempre. At araw-araw na nila itong ginawa. Ang diwata ng Fairy Beechwood ay dinadala ang prinsipe sa kanyang palasyo na kung saan binigyan siya ng mga matatamis na pagkain at kung ano pang bagay na magaganda. Ito ang napili niyang paraan upang magustuhan siya nito. Si Prinsipe Featherhead na noong una ay nagulat nang malaman niyang siya'y isang diwata ay pinasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Tandaan mo, lahat ng ito ay sa'yo. Pero, hindi mo maaaring sabihin sa'yo mga magulang kung sino ako. Payag ka? O sige! Ang buhay ay nagpatuloy tulad ng mga gulong ng isang karwahe sa isang mahabang daan. At si Prinsipe Featherhead ay lumaking isang kaakit-akit na binata. Ngunit sa kabila ng kanyang kagwapuhan, lumaki siyang mayabang at hangal. Nainiwan niya ang mapayapa niyang buhay ng may pagkasuklam at nagmamadaling nagtungo sa kabilang bayan para makihalubilo sa mga taga roon, kung saan ang kanyang gwapong muka at kaaya-ayang asal ay mabilis na nagpasikat sa kanya. Ang aming anak? Kamusta na ba siya? Siya'y nasa mabuting kalagayan, mahal na hari, at patawarin niyo ako. Hindi ko po alam na... Oh, hindi mo kailangang humingi na paumanhin. Gusto ko lang naman siyang mapabuti. Sa tingin ko ang maharlikang dugo niya ang dahilan kung bakit hindi niya kayang mamuhay sa lugar na ito. Nalungkot ang hari at reyna. At ang diwata ng Beechwood naman ay labis na nag-alala. Sa oras na yon, binisita siya ng kanyang matagal ng kaibigan na si Saradin. Nasumugod sa kanyang bahay na sobrang galit na halos hindi na siya makapagsalita. Huminahon ka! Ano ba yun? Ikaw, kailangan mo akong tulungan.
saan? Nagkwento si Saradin kay Diwatang Beechwood tungkol sa isang prinsesa na nagngangalang Kalindin ng Isla ng Summer. Na siyang pinalaki niya at ngayon pinagsisisihan na niya ang ginawa niya. Pero bakit? Pagod na ako sa mga kahilingan niya. Sarili lang niya ang mahal niya at pakiramdam niya siya ang pinakamataas. Hindi ko na talaga kaya. Kaya pinadala ko siya sa gitna ng disyerto. Saradin! Kapatid! Isa kang diwata! Hindi ka maaaring magpadalos-dalos. Kung ganon, mas mabuting ipagkatiwala mo na lang siya sa akin. Sa aking palagay, hindi naman siya ganun kasama. Itatama ko ang pag-uugali niya sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba kaysa sa sarili niya. At mayroon akong kilalang tamang lalaki. Pumayag si Saradin sa kanilang naging usapan. At ang unang ginawa ng matandang diwata ay ilisin lahat ng mga hindi kaaya-aya na nakapaligid sa prinsesa. At sinamahan siya sa isang masukal at mapunong daan patungo sa hardin ng hari at reyna. Nagulat naman ang mag-asawa sa biglang pagsulpot niya. At sa magandang mukha niya, malugod na sinalubong nila ito. Makalipas sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Kalindin ng reyna sa gawaing bahay at hindi kalaunan ay minahal na nila ito. Laging ikinukwento ng reyna sa kanya ang anak nito, ang gwapo't matipunong si Prinsipe Featherhead. At kahit papano, tumidi ang interes ni Prinsesa Kalindin na makita siya. Si Diwatang Beechwood naman, na alam kung ano ang iniisip ng prinsesa, ay nagpasyang ito na ang tamang oras. Prinsesa, sumama ka sa akin. Dinala ni Diwata Beechwood si Kalindin sa kanyang palasyo, pero bago pa niya ito gamitan ng mahika. Nang dumating ang prinsipe sa palasyo, na mas gwapo't kaakit-akit pala kaysa sa inaasahan ni Kalindin na itsura niya, agad siyang nabighani sa binata. Gayunpaman, si Prinsipe Featherhead, "Inang Diwata, kamusta kayo? Sobrang tagal nating hindi nagkita." Wala ka na kasing oras para sa akin, anak ko. Tama ba ako? Siya nga pala, nais kong ipakilala sa'yo si... Kamusta? Paumanhin, kailangan kitang makausap, Inang Diwata. Pakiusap. Labis na nagulat si Kalindin nang hindi siya pinansin ng prinsipe. Unang beses lang itong nangyari. Pinakita lahat ni Kalindin ang kanyang katalinuhan at kasiglahan upang libangin siya. Pero hindi naman siya nagtagumpay. Ano bang nangyayari? Hindi niya ako binibigyan ng atensyon? Ako? Labis na napahiya si Kalindin dahil para sa sarili niya, naakit talaga siya sa prinsipe. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, may ginusto siyang bagay na mukhang imposibleng makamit. Nakita itong lahat ni Diwata Beechwood at siya'y napangisi. At pagkaalis nila sa palasyo, pinadalahan niya ang prinsipe ng isang larawan ni Kalindin. Ang larawang ito gayunpaman ay walang mahika. Oh, Diyos ko! Sino ba siya? Hindi niya maalis ang mga mata niya sa larawang ito ng prinsesa. At isinigaw niya na kailanman ay hindi pa siya nakakita ng kahit na anong kaibig-ibig at kaaya-aya tulad nito. Ang mga kababaihan ng bayan ay hindi na ngayon nagpapasaya sa kanya. Ang nakakatuwa nilang pananalita ay hindi na nagpapatawa sa kanya. At para sa kanila naman, ang prinsipe ay hindi na nakakaaliw nung una. Kaya hindi sila nalungkot nung sinabi niyang mas kaaya-aya at nababagay sa kanya ang buhay sa kanilang lugar. At bumalik nga siya sa kanyang mga magulang na natuwa sa pagbabalik ng kanilang anak. Ngunit tulad ng nakikita niyo, labis na nagalak si Prinsesa Kalindin nang makita si Prinsipe Featherhead. Ngunit napansin niya na may nagbago sa kanya. At sobra siyang napaisip kung ano kaya ang dahilan nito. Sa mga sumunod na araw, nagulat siya na makitang si Prinsipe Featherhead ay biglang gusto na siyang makasama at tila nasisiyahan na sa pakikipag-usap sa kanya. Ngunit alam naman ng prinsesa na meron na siyang ibang nagugustuhan. Nais ko sanang itanong kung sino siya. Hindi ko siya kilala, kaibigan. Ang alam ko lang, siya ang nakatadhana para sa akin. Oh, ang hiling ko sana ako na lang.
Lumipas ang panahon at sina Kalindin at Featherhead ay naging mabuting magkaibigan. Nakakapagtaka na unti-unti nakikita ng prinsipe ang larawan ng dalaga kay Kalindin, bagamat hindi niya ito sinabi sa kaibigan niya. Isang araw, nagpunta si Diwata Saradin sa lambak kasama si Diwata Beechwood at sinabing kailangan na ngayong bumalik ni Kalindin sa kanyang palasyo. Ano? Hindi! Hindi maaari! Bakit naman hindi? Dahil... Dahil ano? Wala lang. Isang luha ang pumatak sa mga mata ni Kalindin dahil inakala niyang sa mga nakalipas na araw, ang prinsipe ay minahal na rin siya. Halika na, inang Diwata! Hindi! Sandali! Kalindin! Ibig ko sabihin, Prinsesa Kalindin. Mahal kita. Pakiusap pag mo akong iwan. Sa sandaling iyon, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas. Nang nawala ito, nakita ni Prinsipe Featherhead na nakatayo sa harapan niya si Kalindin. Subalit ang mukha niya ay tulad ng mukha ng dalaga sa larawan. Ano? Ano ba yun? Ipapaliwanag ko. At yun na nga, ipinalawanag ni Diwata Fairy Beechwood ang lahat sa prinsipe at prinsesa na bagamat nagulat ay lubos na nagalak. Parehas silang nakahanap ng totoong pag-ibig at natutunan ang kanilang mga aral. Anong sunod? Bueno, hindi ito ang granding kasal pero isang mas magandang bagay. Sa tulong ng hukbo ni Kalindin, na ibalik sa kanila ang kaharian sa pamamagitan ng pagkatalo kay Haring Bruin. Pagkatapos, naganap ang engranding kasal at nagkaroon sila ng mga anak. At alam niyo na ang kasunod, namuhay sila ng matiwasay at masaya.